Yan, makatapos lamang po ng 22nd anniversary celebration natin ng mga kapatid. Kita nyo naman, di ba, yung church natin, sobrang sigla. No sarcasm intended. Alam nyo mga kapatid, akala nyo nagiging sarcastic ako, hindi po. That was the loudest praise and worship na narinig ko sa ganitong bilang. So maniwalat kahit sa hindi, yun ang loudest praise and worship na narinig ko sa ganitong bilang. At hindi po ito tungkol sa numero, sa totoo lang. Para po sabihin ko sa inyo, yung nailagay na, Jared, hindi na to yung tema natin this month. May ba tayong tema this month, ano? Pero reform po tayo the whole year. Okay? Pero meron tayo ibang series this month. Sasabihin ko po sa inyo, no, yung reform na sinasabi po natin dito, more than the church, is ourselves. Amen. Baka iniisip nyo kasi, di ba yung sabi ni Bishop Brian last Sunday, na kung hindi tayo magdedesisyong magreforma, bubulusok tayo pababa, pabalik. Di ba? But then, mga kapatid, it's not about this church, it's about ourselves. Kung hindi natin uumpisan sa sarili natin, di ba, sunod-sunod yan. Nung Wednesday lang, I was really open dun sa exhortation Wednesday. Kaya I intended to gawin yung prayer circle ng ilan, 2, 3. Kasi kailangan natin maging personal this time. Maging personal sa ano ba nakakahadlang talaga sa atin. Kung i-address natin ang nakakahadlang bilang isang church, ang nakakahadlang sa atin dito sa church ito is katamaran. Yun talaga yun. Yun yung dahilan ba't hindi tayo makalabas, hindi tayo makasulong, kasi tinatamad tayo. Isipin nyo kung nitong past 2 months, kung tayo ay masipag, most likely, nung namigay tayo ng flyers, hindi 9, hindi 5, hindi 7 ang namigay. Siguro 15, 20 ang namigay. Kasi hindi tayo tinatamad. Or, hindi tayo nagpapakain doon sa dahilan. We will make a way para makasali ako doon. I'll make a way para matupad ko yung mission na magpahayag ng salita ng Diyos. Tama? Understood sa mga cannot be na talaga maglakad, sa mga hindi na talaga kayang tumayo na matagal, understood po yun. We have other ways to do so. Pero doon sa mga sobrang lakas pa, pero doon sa mga taong pwede pang lumakad, sa mga taong pwede pang makipag-usap sa iba. Diba? And when we say, maaaring tinatamad ang church, ibig sabihin, personally, tinatamad din tayo. Kung ano man po ang nagmamanifest sa atin, mga kapatid, just so you know, kung ano man nagmamanifest sa atin bilang isang individual na Kristiyano, pag nagsama-sama tayo, yun din yung mangyayari. So kung lahat tayo magiging masipag, kung lahat tayo magiging masigasig, sa bawat isa sa atin sa mga personal nating buhay, sa mga personal nating ginagawa araw-araw, kung masigasig tayo sa pananampalataya natin, pag nagsama-sama tayo, magiging masigasig. Kasi diba, positive plus positive, sabi nga sa algebra, Nax, bagsak ko ng algebra just so, para lang sa mga... Pero positive plus positive is positive. Positive plus negative is positive. Negative plus negative is, positive plus negative is negative. Negative plus negative is negative. Kahit anong gawin natin, mga kapatid, kung hindi tayo magkakaparehas, hindi tayo susulong. Alam niyo, mga kapatid, kung nakikinig lang tayo, nitong mga nakaraang preaching, kahit sa youth service, kung pinakinggan lang natin yung mga sinasabi ng mga kapastoran dito, marirealize nyo, tinutulak nga talaga tayo ng Diyos maging masigasig. Isipin nyo, from September, I think August, nagsimula tayo mag-tackle about prayer kasi hindi na tayo nagpe-pray. Tapos September about vision, then October about reforming. Ngayon, mga kapatid, hindi na tayo pwedeng manatili doon sa nakaraan natin. Tinuruan na tayo ng Diyos, pinakita na sa atin ng Diyos, ito mangyayari sa inyo through Bishop Brian.
Pag hindi pa kayo tumayo sa mga upuan na yan, mga kapatid, bubulusok tayo pababa. Diba? Alam niyo, minsan nakakapag-usap kami, bago tayo magsimula, no? Nakapag-usap kami ni Pastor Song one time na nasabi ko sa kanya, kung hindi pa natin gagawin to, natatandaan mo na dyan tayo, kung hindi pa natin gagawin to, Pas, wala na. Siguro in a year or two, wala nang Living Light Ministry. Kung hindi pa tayo magdidesisyon, wala na. Hindi na natin makikita magtatagal pa to. And sinasabi ko nga, even sa mga past preaching ko, na magpapasalamat tayo sa Lord kasi hindi niya tayo pinababayaan na walang babala sa atin. Nagsasabi na siya, oh, living light, gising-gising. Hindi ang Diyos ang magsasara sa atin, baka tayo pa. Dahil hindi tayo kumikilos. The Lord has a purpose for every part of His body. At kung hindi tayo magte-take part doon sa misyon ng katawan niya, anong ginagawa to sa vine na di nabumunga? Anong ginagawa ng gardener? Pinuputol, tinatapon, at sinusunog. We have to work on this, mga kapatid. Kahit sa mga nasa online, kung nasa probinsya kayo ngayon, mag-isip-isip po tayo, mga kapatid. We have to take part in this. Amen? At ngayong araw na ito, mga kapatid, sabi nga natin, kailangan natin tumakbo sa mga nakaraan natin. Ang tema po natin this month is Fast Forward. Nandiyan na ba? Wala. Nasa Facebook kasi. O, kung nabuksan na Facebook, nandun yung Fast Forward na picture ng tema natin. Fast forward. We have to forget about the past. Huwag na natin balikan yung nakaraan. Diba? Tama, nagkamali na tayo doon. Okay na. Sinasabi ng Diyos sa atin, limutin nyo na, baguhin nyo na yung mga ginagawa nyo noon. Katulad sa mga Israelita, pag nagkakamali sila, diba? Laging gumagawa ng Diyos ang pagdidisiplina sa kanila, and at the same time, meron ding pangako na kung kayo ay magbabago from your former ways, pagpapalain ko kayo. Ganon din ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya limutin na natin, tama na yung turuan. Kasalanan mo kasi, Harvey. Nag-review ka kasi. Di joke lang. 3 months ka kasi wala. Tama na yung turuan, tama na yung sisihan. Ikaw kasi ganyan, hindi kayo sumasama sa ganito. Tama na. Lahat tayo may pagkakasala dito, lahat tayo may pagkukulang kung bakit tayo ganito. And yes, the Lord is telling us, move on na. We have to learn from our mistakes, pero hindi pwedeng natuto lang tayo, kailangan din natin i-apply yung mga natutunan natin. Amen? Basahin po natin ang Philippians 3, verses 13 to 14. Inaanyayahan ko po kayo lahat na tumayo ngayong araw na to. Nasaan na po yung Philippians 3? Yan. Basahin po natin na sabay-sabay. Sinasabi po dito, mga kapatid, nangkin ko na ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nilimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko at pinagsisikapang maabot ang mga bagay na nasa harap ko. Pinagsisikapan kong maabot ang hangganan ng takbuhin para sa gantimpala ng mataas sa pagkatawag sa akin ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Tayo po natin mga kapuna. Salamat po Panginoon sa mga salitang aming nabasa, Lord. Ayan. Mga kapatid, alam niyo po ba yung kasabihang past is past? Diba? Grabe. Talagang hugot na yan. Yes. Past is past. Diba? Alam niyo yan. At ito po yung isang tanyag na kasabihan kapag merong naibabalik o ibinabalik tayo sa isang nakarang hindi maganda. Ano ba yan? Past is past na yan? Change topic? Kunyari, ex. O, diba? Kunyari, ex mong niloko ka. Ba't ba ito bang... Gusto ko yung meron talaga ng reactor dito eh. Pero, di ba tama naman? Kunwari yung pag pinakita yung picture mo 7, 10 years ago,
Ano ba yan? Past is past. Blooming na nga ako ngayon eh. Parang kita niyo pa yung picture ko years ago. Talagang marami pong pinagdaanan si Pastor Mark. Past is past, mga kapatid. At ito ay isang kasabihan para sa mga, alam niyo yun, pag hindi maganda yung nakaraan natin. Kayo po ba, pag tinanong kayo, ano po bang epekto ng nakaraan sa inyong mga buhay? Malaki ba impact na nakaraan nyo sa kung sino kayo ngayon? I mean, you know, yung mga pinagdaanan natin. Ako po masasabi ko na yung nakaraan ko, matindi yung epekto sa akin sa kung sino ko ngayon. Kasi nung nakaraan ko, pogi po kasi ako eh. Hindi, tanggap ko na kasi sabi ng isa nating kapatid, corny daw yung mga jokes ko. Okay na po yun. At yung mga epekto pong ito sa buhay natin ng ating mga nakaraan, mga kapatid, ay bagamat mahalaga at importante sa ating kabuuan, pero may mga pagkakataon na ang ating mga nakaraan, mga kapatid, ay dapat po nating kalimutan. Di ba? Ang reforma po na sinasabi natin, yung reform, ay nag-uudyok po, mga kapatid, ng pagbabago. Reform is change. At dapat po, mga kapatid, ang reforma o ang pagbabago ay agad-agaran. Kung sinasabi natin na change is not an overnight process, pero hindi rin natin pwedeng patagalin ang pagbabago. Kung magdidesisyon tayo magbago, kailangan agad, ngayon, now na. Amen? Ayaw natin ng mabagal na pag-usad. Diba? Pag tayo nag-e-eleksyon, nahalal yung mga gusto natin politiko, tapos hindi natin nakikitang may pagbabago, ano nararamdaman natin? Wala naman palang epekto yung boto ko. Wala naman palang mangyayari. Pero pag may nakikita tayong agad-agad na development, agad-agad na pagbabago, para bang tama yung binoto ko, tamang tao yung inihalal ko. Naalala niyo yung way back 2016, nung si former President Duterte ay naging presidente, pinangako niya in his campaign na 5 to 6 months, i-eradicate ko lahat ng krimen. Tama? Tapos, nung pagkaupo niya, tinutuon naman niya, inumpisahan naman talaga niya, pero hindi inabot ng 5 to 6 months. In fact, tumagal pa ito at hindi natapos. Na-reduce ang crime rate, blah, blah, blah. Nakita natin na, uy, okay pala to si President Duterte, napaka-effective. Si Isko Moreno. Nagsababanggit ako dito na examples, hindi ko po sila pinopromote. Nagbabanggit ako dito ng mga examples. Si Isko Moreno, di ba? Pagkahalal, lahat ng sidewalk vendors, inalis niya agad. Para ano? Para hindi lamang para matupad yung sinasabi niya, kundi para ma-please niya yung tao. And tayo mga kapatid, dito sa church na to, pag sinabi natin magbabago, dapat agad. Diba, no Sunday, sinabi natin magbabago na kami. O, tinan nyo ngayon, nagbago nga. Nawala sila. Kidding aside. Pero, kailangan nagbabago. Noong Wednesday, we have prayed, ano po ba yung dapat kong baguhin, Lord? Ngayon, naisip na ba natin, ano ba yung mga dapat natin baguhin? Dahil importante yun, mga kapatid. Hindi pwedeng sabihin lang natin na magbabago ako, pero hindi natin alam kung anong papaguhin natin sa mga sarili natin. Hindi natin alam, hindi na pala ako nagtatake part sa prayer, pero hindi ako aware. The first step to reformation is to realize na meron tayong maling ginagawa sa harap ng Lord. I-acknowledge mo natin, Lord, nagkamali po ako, hindi po ako sumasama sa mga to, babaguhin ko na po. Lord, hindi na po ako nagbabasa ng Bible day and night, magbabago na po ako. Babasahin ko na po day and night. Hindi to pwede naghihintay tayo ng New Year, di ba? January 2026, doon lang tayo mag-umpisa mag-diet. Kasi 2 buwan na lang eh. Tapos January na ulit, magda-diet na naman ang lahat sa unang linggo ng January. Kailangan agad-agaran ang ating pagbabago, mga kapatid. Hindi natin gustong mabagal ang pagbabago. Gusto natin mabilis. Dahil kung hindi tayo magbabago agad-agad, lagi tayong mumultuhin ng ating mga nakaraan.
ng damdamin ko. Pero totoo, kung babagalan natin pag-uusad natin, lagi at lagi tayong hahabulin ng mga nakaraan natin. Now, sa mga nabasa po natin salita, in Philippians 3, verses 13 to 14, if you remember, kung natatandaan nyo noong April 2025, nag-preach po ko in Philippians 3, verses 7 to 11. Pinakita natin doon, mga kapatid, yung katauhan ni Pablo, yung kanyang estado sa buhay, at itinuring niya itong kalugihan sa harap ng Diyos. Tama? Dahil ang history po ni Pablo, ano ba history niya? Siya po ay tinuli sa ika-8 araw ng kanyang kapanganakan. That is the Jewish law. Siya po ay kasama sa tribes ni Benjamin. Siya po ay estudyante nino? Ni Gamaliel. Isa po siyang pamosong tagapagturo ng katuruan ni Moses. Siya po ay talagang sumunod sa katuruan. Ngunit ang lahat ng ito ay itinuring niyang kalugihan sa harap ng Diyos. At dito pinakita niya, mga kapatid, na ang lahat ng mga bagay na kanya naabot noon ay itinuring niya ng nakaraan at hindi niya na binabalikan sapagkat hindi siya makakausad sa kanyang pananampalataya kung daladala niya ang pagkatao at estado niyang ito. Kaya makikita niyo, sinabi niya, di ba, na hindi ko ibinibilang na naangkin ko na. Ibig sabihin, hindi niya inaangkin na kamit niya na ang lahat ng perfeksyon sa buhay. Dahil lahat ng kanyang estado, yung kanyang estado noon, bago siya maging mananampalataya ng Panginoong Kristo, ay nilimot niya na at itinuring niyang masama. Ngayon, mga kapatid, ang title po natin is Reform, Live, and Press On. To reform is to live, to reform is to press on. Kailangan po nating maunawaan ngayong araw, mga kapatid, na ang tunay po nating layunin ay abutin ang gantimpala, kundi ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, tingnan natin, mga kapatid, ano po ba ang nais ipahayag ng salita ng Diyos sa atin sa araw na ito? Ready na? Mabilis lang po tayo. Una, para po tayo ay makapag-reform, makapag-live and press on, we have to what? First, palayain ang sarili. Palayain ang sarili. Sabi doon, lagi ka bang minumulto ng nakaraan mo? Hindi mo ba maiwanan ang pagkatao ng kahapon? Ang drama ni Pastor Mark. Parang talagang ginagawa ko po ito. Yun talaga yung unang pumapasok sa isip ko. Tayo mga tao, meron tayong tendency na laging balikan ang mga kahapon. Sabi nga sa isang Facebook meme, yung mga asawang babae daw, yan, mga historian daw yan. Sabi sa Facebook, hindi po ako nagsasabi. Mga historian daw yung mga yan. Kaya po nilang balikan lahat ng pagkukulang na ginawa ng asawa nilang lalaki up to the last minute. Tayo po, napaka-historian natin. Lahat ng mga pagkakamali natin o pagkakamali ng ibang tao, kaya po nating iba to pabalik sa kanila. Kaya sa pinakamaliit na uri na to, kaya natin iba to sa kanila. Ngunit, mga kapatid, sa pananalita po ni Apostol Pablo, namatay yung tablet ko. Sa pananalita po ni Apostol Pablo, ito po ay yung sinabi niya po, ano po ba sinabi niya sa verse 13? Nilimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko. So, una natin gagawin para palayain ang sarili, lahat ng mga bagay na hindi maganda sa harap ng Diyos, ilagay nyo sa likuran. Okay? Pero mga kapatid, hindi yun natatapos dun. Ang ginawa ni Apostol Pablo ay nilimot niya ang lahat na nasa likod niya. Lahat. Nilimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko. Lahat naman nakaraan niyang hindi maayos, maging ang mga pagkakasala niya sa harap ng Diyos at sa harap ng tao ay nilimot na niya. Paano niya nasasabi
na nilimot niya na mga bagay na ito? Tingin nyo bakit? Tingin nyo, bakit nasasabi niya nilimot na niya mga bagay na ito? Meron ba? Dahil siya po ay siya po ay pinatawad na ng Panginoon. Mahirap kasi sa ating mga tao, pag pinatawad na tayo, hindi natin ma-let go yung mga pagkakasala natin o pagkakasala ng ibang tao sa atin. Ang Panginoon po natin is forgive and forget yan. Kung pinatawad na kita, kinalimutan ko na yon, hindi na yung nakarecord sa akin. Sabi ng Panginoon. So si Pablo, at the same time, nung ito po mga bagay na ito, pinatawad na ng Panginoon, nilagay niya na sa likod niya, tapos nilimot na niya. Amen? So una po step natin, para palayain ang sarili, ay limutin na po natin. Kung nagkasala tayo sa harap ng Diyos, kung nagkasala tayo sa mga kapwa natin, pagkalagay sa likuran naman ang karana to, limutin nyo na. Ipilit nating hindi na balikan. Kasi hindi po yan makakatulong sa atin pong pag-usad. Tulad po ni Apostol Pablo, tayong mga nagnanais ng pagbabago ay marapat na limutin po ang nakaraan. Palayain na po natin ang ating mga sarili mula sa ating mga pagkakamali. Naiintindihan nyo ba? Naiintindihan ba natin na hindi po marapat sa atin na may record pa tayo sa ating mga damdamin ng mga pagkakamali natin o pagkakamali ng kapatiran nyo sa inyo mga sarili? Madali? Mahirap po yun. Pero yun po ang inuudyok sa atin sa araw na to. Kung gusto nating mag-fast forward, hindi po makakatulong kung babalik-balikan nyo yung mga naitalang pagkakamali dyan sa inyong mga sarili. Kung ang Panginoon nga hindi niya binabalik sa atin yun, ang sasabihin lang sa atin ng Panginoon, pinatawad na kita dyan eh. Ikaw naman itong si pilit bumabalik. Sinabi ko sa iyo, iwanan mo na yan. Ikaw naman itong pilit na bumabalik dyan. Iwanan na po natin. Palayain po natin ang ating mga sarili. Hindi lamang po ito mga kapatid tungkol sa mga pagkakasala natin. Ito, take note nyo to. Yung inyong iiwanan na nakaraan ay hindi lamang po tungkol sa pagkakasala natin. Ito rin po ay tungkol sa mga pride natin sa buhay. Sino ba ako ngayon? Sino ba ako nung nakaraang linggo? Isa akong tanyag na estudyante. Yung mga bagay na yung mga kapatid, iiwanan din po natin yan. Maging yung mga kabiguan at tagumpay ng kahapon, iwanan na po natin yan. Remember the Israelites? Umaasa sila ng Panginoon, hahatiin na naman niya yung dagat. Umaasa na naman sila ng Panginoon, gagawa ng streams of rivers sa gitna ng disyerto. Ano sinabi ng Panginoon sa kanila? Tingnan nyo, may bago akong ginagawa. Yung mga bagay na hindi ko nagagawin ulit yan. Tingnan nyo, may bago akong ginagawa para sa inyo. Kung tayo ay mananatili doon sa Lord, pinarami nyo kami nung nag-fasting kami na 7 days. Limutin na natin tagumpay ng kahapon. Thank you Lord na doon. Thank you Lord, pinarami nyo kami noon 3 years ago. Umasa tayo sa bagong gagawin ng Panginoon ngayon. Lagi may bagong pamamaraan ng Diyos. Huwag po natin lilimitahan ng Panginoon na pag ginawa natin to, ginawa natin yan, baka sakali paramihin tayo ng Lord. Ang nais na ng Panginoon sa atin, sumunod tayo sa Kanya. Palayain na natin mga sarili natin sa pagkakamali ng kahapon, sa tagumpay ng kahapon, sa kabiguan ng kahapon, at saka tayo mag-take ng isang hakbang patungo sa susunod na chapter ng church na ito. Kung patuloy po nating dadalhin mga kapatid, ito mga mabibigat na bagay na ito, hindi tayo nito hahatakin pasulong, kundi hihilain nito tayo pabalik
at hindi tayo makakasulong patungo kay Jesus. Diba? Alam niyo yung para tayong merong isang malaking garter dito sa mga bewang natin. Na oo, kaya natin mag-take ng step paabante. Pero pag ang garter na yan ay nai-stretch na, hinihila tayo niyan pabalik. Para tayong nakikipaglaro ng tug of war sa nakaraan natin. Hila tayo ng hila. Ihilain naman na tayo pabalik. Bitawan nyo na yung tali na yan. Bitawan na natin tali na yan para tayo mismo makausad. Hindi natin kailangan magipaghilaan sa nakaraan natin, mga kapatid. Kung nagkamali ka, hindi ka nakapag-church, hindi ka nakapag-devotion ng tapat, hindi tayo nakapag-tithes and offering ng tapat ng mga nakaraan, hindi nagdalawang isip tayo pumunta sa church itong mga nakaraan, limutin na natin. Because the moment that we ask forgiveness from the Lord, binibigyan niya na tayo ng pangalawang pagkakataon para sumunod sa Kanya. So limutin na po natin, mga kapatid. Sabi nga, di ba sa Lucas 9, walang sino man ang hahawak dun sa pang-araro. Alam niyo po yung ganyan? Habang nakatingin ka sa likod. Hindi pwede nag-aararo ka, nakatingin ka sa likod. Ano mangyayari sa inaararo mo? Gaganyan-ganyan, no? Kaaway, tatawagin ka sa nakaraan mo. But praise God, ang Diyos, tatawagin ka sa pangalan mo. Amen? So, hindi babalikan ng Lord yung mga pagkakasala mo sa Kanya. Lagi Kanyang tatawagin sa pangalan mo. Lagi. Tulak, pasulong. Sabihin natin, tulak, pasulong. Parang wala naman kayong kalakas-lakas. Tulak, pasulong. Diba? Pag sinabi po natin pasulong, forward. Hindi po backward. Paano ba pag ba? Tulak. Wala naman tulak pa atras eh. Sabi, pag ganun, hatak. Diba? Tayo lagi tulak, pasulong. Sa church na ito, as we have decided to reform, kailangan po tulak, pasulong. Ang reforma po ay magaganap lamang kung tutulak tayo ng pasulong. Okay? Forward. Baka po mayroon pa dyan magle-left and right. Hindi na po, mga kapatid. Huwag na po kayo maghanap na ibang direksyon. Kung saan po tayo tinutulak ng Panginoon, doon din po tayo sumulong. Alam niyo po yung sino dito yung mga nakaranas sa magtanim? Magsaka. Anak tiyan niya. Ano magsasaka? Tatalon. Anak po na magsasaka, nung mga unang panahon, nung wala pa pong irigasyon, ang ginagamit po nila noon is isang water pump. Maghuhukay po yan ng ilang metro bang tubo yun? 6 meters lang ba yun? 6 meters sa tubo. O kung hanggang saan lumabas ang tubig. Tapos, ikakabit po yan sa isang water pump. Ang isang water pump po, para po sa inyong kaalaman, yan po ay may susi. Hindi po yung susing ganun. Ang susi po na is yung makineta ba tawag nila doon? Yung chag. Yan ang tubig. Joke lang. Tayo po, mga kapatid, para po tayong isang makina. Amen? Tayo po ay isang parang makina na unti-unting paandarin upang magtuloy-tuloy ang paggana. Hanggat hindi mo ito itutulak pasulong at hindi mo ito paikutin, hindi po gagana ang isang makina. Ang reforma po ay ganun din naman. Kung hindi tayo tutulak pasulong, kahit paunti-unti, hindi po tayo papasulong. So ano sinasabi natin dito, mga kapatid? Doon po sa pananalita ni Apostol Pablo, sinabi niya dito, at pinagsisikapang maabot ang mga bagay na nasa harap ko. In verse 13, sabi niya doon, nilimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko at pinagsisikapang maabot ang mga bagay na nasa harap ko. Ngayon, gusto kong makita nyo, ma-imagine nyo si Apostol Pablo po, hindi po siya bata nung panahong to. Pangalawa, hindi rin po siya malaya ng mga panahong to. Pero, pinagsisikapan niyang maabot ang mga bagay na nasa harap ko.
So ano pong sinasabi natin dito? Ang isang makina po para umandar, paunti-unting paandarin yan. Pero pag yan ay nakabuelo, yan po ay tuloy-tuloy na aandar. Tayo mga kapatid dito, hindi natin pwedeng i-expect na mabilis ang ating pag-usad. Ang hinihingi sa atin dito is magdesisyong sumulong na. Kung hindi natin itutulak yung mga sarili natin pasulong, anong ine-expect natin mula sa ating Panginoon? Ang reforma po sa church na ito ay hindi parang isang lakad sa Luneta Park. Dahan-dahan. Hindi po. Maniwala kayo sa hindi. Hindi po ganun katulad na parang relax-relax lang, tapos magiging isa tayong mature na iglesia. Hindi po ganun. At hindi rin yun yung nakalagay sa salita ng Diyos. Dahil ang sinabi ng Apostol Pablo, pinagsisikapan niya. Ibig sabihin, hindi po madali. I'm straining forward sa English. Straining forward. Panati ko po si Apostol Pablo ng Olympics. Kaya po marami sa kanya mga sulat ay naka-incorporate po yung mga pagiging athletic sports. At siya mga kapatid, sinasabi niya dito na ang kanya pong pagkikipaglaban sa pananampalataya ay pagsusumikap. Sabihin nga natin, pagsusumikap. At ito po makikita natin sa Apostol Pablo na nagsisikap para ba sa kanyang sarili? Hindi po mga kapatid. Hindi po para lang siya ay mag-improve sa sarili. Hindi po yun yung dahilan ng kanyang pagsusumikap. Ang dahilan ng pagsusumikap niya is yung mas mataas na pagkakatawag sa kanya ng Panginoon. All the things that we will be doing from this moment forward, pag tayo ay nag-decide na mag-move forward, hindi na to para sa ating mga sarili, mga kapatid. So you have to put that in your mind. Nag-decide ka ngayon yes Lord, susulong kami, tutulong kami pasulong. Hindi na to para sa mga sarili natin, mga kapatid. Hindi na to para sa mga sariling pleasure ng laman natin. This is about glorifying God. Kaya sinasabi ni Bishop Brian nung last week, hindi po talaga madali. Sabi nga ni Bishop Brian, para tayo nakageno. Pag nag-decide tayo na hindi tayo magre-reform, pababa tayong ganyan. And we will be forgotten. Pag nag-decide tayong mag-reform, at tumulak pasulong, pababa rin tayo. Pero alam niyo kung maganda doon, kumukuha tayo ng momentum para saan? Para makaangat tayo pataas. Kung hindi tayo magde-decide, mga kapatid, na tumulak pasulong, ano i-expect natin? Lalago tayo? Hindi po. Kaya tayo mga kapatid, tanungin natin yung ating mga sarili. Yung mga ginagawa ba natin ay meron pa bang pagsusumikap? Medyo mahirap sagutin yan. Kasi for the last times, di ba, for the last years, pakaramdam natin, ito na yung ginagawa natin ng mga nakarampang taon eh. Ngayon, tanungin natin mga sarili natin, kung ano bang ginagawa ko sa pananampalataya ko, meron pa bang pagsusumikap? Meron pa bang effort yung pagpe-pray ko every morning? Meron pa bang effort yung pagbabasa ko ng Biblia? Meron pa bang effort yung pag-worship ko? Meron pa bang effort yung pag-serve ko sa harapan? O naging isa na lamang tong routine? Gising ako alas 6, handa ako ng damit ko, pray ako, punta ako sa church, tayo ako sa harapan, upo, hintay ako mag-alas 11, uwi. Meron pa bang effort sa mga ginagawa natin, mga kapatid? Kasi sa Apostol Pablo, meron po. Meron siyang pinakitang pagsusumikap. Meron siyang pinakitang pagtitiis. Meron siyang pinakitang pakikipaglaban. Ang tanong, ganun din ba tayo? O masyado na ba tayong pamilyar sa isa't isa? Masyado na ba tayong relax sa ating pananampalataya? Na sinasabi nating, okay na kami. Okay na kaming ganito. Kita niyo yun, yung sinare ni Bishop Brian, 100 years. 100 din yung tao.
Okay na ba tayo sa ganito? Okay na ba tayong tuwing Sunday na lang tayo magkikita? Okay na ba tayo dun sa padala-dalawang verses everyday na nababasa natin? Let's ask ourselves again. Kasi wala tayong magiging realization unless tanungin natin muli ang ating mga sarili. At siya sa atin ang sinasabi ng ating mga puso. Kung makikita nyo po mga kapatid, yung sinabi ng Apostol Pablo in verse 13, isa lang po ang direksyon ng kanyang pagsulong. Tingnan niyo po sa verse 13. May Bible niyo ba sa verse 13? Mga kapatid, tingnan niyo ha, mapapansin niyo, hindi ko ibinibilang na nangkin ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Para po makasulong tayo mga kapatid, kailangan ang mindset po natin bilang isang mananampalataya ay ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Hindi pwedeng lima-lima. Hindi pwedeng tatlo-tatlo yung nasa isip natin. Isa lang po ang focus dapat natin. At ito yung pinapakita ng salita ng Diyos sa atin sa araw na to. Dapat isa lang ang nasa isip natin. Si Apostol Pablo, kaya siya naging matagumpay. Sabihin na natin sa pananampalataya. Kasi totoo naman, siya lang po yung nakita ko nagsabing, I have finished the race. Meron siyang confidence na nagawa niya yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. At isa lamang ang ginawa niya. Nilimot niya ang nakaraan at nagsumikap siya na Nagsumikap siya na maabot ang mga bagay na nasa harap niya. Ano pong hayop ang pumapasok sa isipan niyo sa oras na to? Ano po yung kabayo? Ang kabayo po, dahil ang kanila pong mata ay nasa gilid, madali po silang nadidistract ng mga bagay-bagay. Diba? Nandito yung mata nila. So ang ginagawa po ng mga hinete, naglalagay po sila ng takip. Para ang nakikita lamang ng mga kabayo is kung ano yung nasa harapan nila. Ngayon mga kapatid, sa Apostol Pablo, ang sinasabi niya, para tayo ay makausad, dapat isang bagay lang ang gagawin natin. Isang bagay lang ang nasa isip natin. Kung ating tema this year is magreforma, ang iisipin lang natin is magreforma. Kung sinasabi sa atin ng Diyos is magbago, ang isa sa alang-alang natin ay pagbabago. Kung sinasabi ng Lord sa atin na sa ating pagbabago, lalago tayo, ang gantimpala natin, dapat nakatuon yung mga mata natin doon sa paglago, doon sa pagiging ganap. Kaya pansin nyo dito sa pulpitong ito, napakadalang po na magpipreach dito about prosperity. Kasi ayaw natin mapukaw yung ating mga damdamin tungkol sa pagyaman. At dahil alam natin na sa pagsunod ng Diyos, doon sumusunod yung pagpapala. Ngayon, kung tayo mga kapatid ay laging magpapakain, magpapalamon, doon sa mga sinasabing, Graciano, yayaman kayo. O magbigay lang kayo, yayaman na kayo. Ay hindi po ganun ang pamamaraan ng Diyos. Ang nais ang Panginoon, sumunod tayo, hindi para sa pleasures ng ating laman, kundi para magbigay ng pagluwalhati sa Kanya. So isa lang mga kapatid, isa lang ang gagawin natin. One thing that I do. Sa ESV, nakalagay doon. One thing that I do. So sabihin mo sa katabi mo, isang bagay lang gagawin natin kapatid. Isang bagay lang. Ngayon tuon tayo sa reform. Isang bagay lang. Sabi nga sa Santiago 1:8, di ba, ang taong nagdadalawang isip, ba yung may dalawang nagdadalawang isip, ay hindi po matatag sa kanyang mga nilalakaran. Tama? Kaya pag yung kakilala nyo, meron dalawang karelasyon, hindi po yan matatag sa kanyang nilalakaran. Ba't kayo nagre-react? Pero totoo,
kahit hindi sa usapin ng relasyon, kahit sa mga bagay na, lalo't higit pa tungkol sa katapatan, pag dalawa lagi ang iniisip niyan, hindi yan matatag na makakalakad sa harap ng Lord. Because even Jesus Christ said that you cannot serve two masters. You cannot serve the Lord and money. Or even yung mga ginodiyos natin dito sa lupa, hindi mo pwede paglingkuran yan, tapos sasabihin mo, ginodiyos mo ang Panginoon. Hindi kahit kailan naging matatag ang taong dalawa ang pinaglilingkuran. Kaya tayo mga kapatid, dito sa sinabi ni Apostol Pablo, isa lang yung gagawin niya. Ngunit isa lang ang ginagawa ko. Nilimot ko na lahat na nasa likod ko, nakatuon ako at sinisikap kong maabot kung ano yung mga nasa harap ko. Ganon din po dapat ang maging mindset natin. At dapat po mga kapatid ay lagi nakatuon ang mga mata natin sa isang bagay upang hindi mapukaw yung ating mga tingin sa iba. Kaya dapat tayo mga kapatid ay nakatingin lamang sa isang importanteng bagay. At ano yon? Number 3, press on. Ngayon, ano sinasabi sa verse 14? Sabi sa verse 14, again, pinagsisikapan kong maabot ang hangganan ng takbuhin. So, doon muna tayo. Pinagsisikapan ni Apostol Pablo na maabot ang hangganan ng takbuhin. Ang misyon natin dito mga kapatid ay patungo sa hangganan ng ating takbuhin. Patungo kanino? Patungo kanino? Kay Jesus. Laging patungo kay Jesus Christ. Alam niyo po nung ginagawa ko to, almost on the last minute, nalimutan kong banggitin si Jesus Christ. Nireview ko yung buong outline ko. Halaka, walang Jesus Christ. Parang sobrang ano lang siya, self-motivational preaching. Tapos din ako mabuti. Tapos inaral ko po, kung bakit ganito yung speech niya, is nga pala, in verse 14, meron siya mataas sa pagkakatawag na matatagpuan kay Kristo Jesus. So in verse 13, actually in verse 7, verse 1 ng chapter 3, hanggang dito sa very verses ng 14, ang patungo po dito ay kay Jesus. Laging sa mataas sa pagkakatawag sa Kanya ni Kristo Jesus. Kaya po tayo mga kapatid, when we press on, the motivation of Paul is not entirely doon sa reward, pero gusto niyang matapos yung hangganan ng takbuhin niya. The accomplishment is to finish the race. Hindi maabot yung gantimpala. Kasi ang gantimpala mga kapatid, reward na lang yan pagkatapos ang buhay nating to. Ang mission natin is matapos yung takbuhin. Kaya press on, magsumikap tayo. Dahil marami po sa pagdating ng huling mga panahon, sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, pagdating ng mga last days, maraming hindi makakatapos ng kanilang takbuhin. Mababasa niya sa Thessalonians that marami po mga kapatid ang tatalikod sa Diyos. And I hope and pray na hindi tayo kasama doon mga kapatid. I really hope and pray na katulad sa sinasabi sa Biblia, kasama tayo sa itinalaga ng Diyos para makasama niya. We have to press on mga kapatid. Ang layunin natin ay hindi lamang tapusin, kundi mag-umpisa yung ating pagbabago. Hindi natin ito ginagawa dahil lamang sa mga babalang narinig natin nung Sunday. That we will go down and be forgotten. Hindi lamang natin ito ginagawa dahil doon. Ginagawa natin na magreforma, magbago, sumunod sa Diyos dahil ito yung marapat sa harapan ng isang dakilang Panginoon. Isipin nyo, sasabihin natin na mga Kristiyano tayo, pero hindi tayo susunod sa Kanya. And sinabi doon sa salita mula sa Jeremiah 26:13 that we have to reform and at the same time, we have to what? To obey. Babaguhin natin yung ating mga nakaraang ginagawa at tayo ay susunod sa ating Panginoon. Ang pagre-reforma po mga kapatid ay isa lamang pong phase ng gagawin natin. Ang kailangan makita po sa ating higit sa lahat ay yung pagsunod
sa harapan ng Diyos. Amen? Ang tunguhin po natin ay sa mga bagay po na makalangit. Tuloy nung bago po magsimula itong November, nag-iisip din ako na maaring i-contribute na tema. At since nagre-reform tayo, no, parang naisip ko, ba't hindi kaya natin i-goal yung mga bagay na makalangit? Pero yung mga bagay na makalangit, mga kapatid, is kung ano yung mga ginagawa natin dito sa lupa. Kung ano yung ministry ng Diyos. Kung ano yung service na dapat natin binibigay, hindi lamang sa Panginoon, kundi sa mga tao nasa paligid natin. Yan yung mga bagay na makalangit. Yung pagiging tapat natin sa paglilingkod sa iglesia at sa harapan ng ating hari, yan yung mga bagay na makalangit. And Paul is telling us na magsumikap tayo na maabot ang hangganan ng ating takbuhin. Ang takbuhin, mga kapatid, ay yung ano? Ang takbuhin po natin ay yung pagbabago at pag-abot sa mga bagay na makalangit. Ang tunay po na layunin ng ating reforma ay hindi baguhin po yung structure ng church na ito. Sabi nga ni Pastora Baby nung nag-church history, maganda na po yung church natin. Ayos na po ito. Ang tanong, yung laman ba, maayos din. Sana po ay hindi tayo katulad nung mezzanine natin, na halos wala na pong laman yung mga kahoy na yan. Mukha lang po siya matibay, pero tuktukin nyo, mawawasak na po yan. Sana hindi po tayo katulad ng mga kahoy na yan. Ang nais po natin dito, hindi reforma na estrukturang ito, kundi reforma na ating mga puso sa harap ng Diyos. Nung Sunday lang, Bishop Brian is asking people, sino dito ang gusto ng reform sa buhay nila? Ipagpipray. Sino sa atin nag-step sa harapan? Iilang tao lang. Hindi natin pwedeng sabihin, mga kapatid, na hindi, alam ng Diyos yung laman ng puso ko. Alam ng Diyos, yes. Pero yung step of faith natin, mga kapatid, nasaan? Nasaan yung tunay na surrender natin sa harap ng Lord? Nasaan ang tunay na pagsukuran? Lord, ayoko na po ng pamumuhay kong to. Baguhin niyo po ako para makatulong ako sa pag-usad na iglesia mo. Lahat tayo na natili sa mga upuan natin. Lahat tayo dito na freeze. Dahil natakot tayo doon sa kababalaghan na nagaganap sa harapan. Pero yung tunay na pagsuko na ating buhay nasaan? Saka na lang, pag wala na si Doc Jerry, baka doon na lang, para hindi ko alam mangyayari. Yung mga leadership po dito, nung tumayo kami, alam nyo, ang expectations lang namin sa Lord is i-bless kami. Ano mang gawin ng Lord sa amin, bahala na. Basta habol namin is ma-bless kami ng Lord. Diba? Heroes of faith, nakikipagbugbuggan pa nga sa anghel. Tayo, ano man natin tayo? Sino dito ang kailangan ng prayer? Bibidyo pa natin nangyayari. Kailangan po natin ng pagbabago sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung si Jesus po ang tunay na gantimpala ng buhay natin, lahat ng hirap, lahat ng pagsubok, lahat ng pagbabagal na makikita at mararanasan natin, mga kapatid, ay hindi po kahit kailan maitutumbas doon sa pagpapalang makakamit natin sa pagtatapos ng takbuhin to. Kung ang habol nyo sa Panginoon is pagpapalang lupa lamang, I'll tell you, mga kapatid, mas matindi po ang pagpapala ng Diyos sa langit, lalo't pag nakamtan at naranasan na natin ang tunay na buhay na walang hanggan. Ang mataas po na pagkatawag, sabi po doon sa verse 14, ay hindi lamang pagtatapos ng ating misyon, kung hindi ang pagiging isa kay Kristo sa ating pamumuhay. Ibig sabihin yung ating karakter, yung ating attitude. We have to be like Christ. Tayo pa ba ay nagigiumpisa ng tsismisan? Tayo ba ay nagigiumpisa pa ng paninira ng buhay ng ibang tao? Tayo ba ay nagigiumpisa pa ba ng kasiraan ng iba? Kasi si Kristo hindi niya ginawa yun. Ang ginawa ni Christ, ni Jesus Christ,
is from yung pagkayurak sa dumi mula sa maruming nakaraan, itinatayo niya ang bawat tao para sa isang panibagong buhay. Huwag po tayo yung naninira. Tayo po yung makasama ng Diyos sa pag-aayos ng buhay ng ibang tao. Amen? Sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, ang reform po ay pagkilos. Kung ang pagkilos ay pagpupursige patungo kay Kristo, yun po ang magdadala sa atin ng pagbabago. Pero kung ang reforma natin ay para magpadami lang, mga kapatid, hindi po tayo lalagong tunay. Dadami lang tayo. Ngayon, mga kapatid, pagsikapan po nating limutin ang nakaraan. Tulak pasulong, mga kapatid. Tulak pasulong at abutin natin yung mga gantimpala natin. At wala pong iba pa, kundi ang Panginoong Hesukristo. So this month, mga kapatid, we will be fast forward. Limutin na po natin mula sa araw na ito. Limutin nyo na po yung mga nakaraan na yan. Limutin na po natin yung mga sisihan. Limutin na natin yung mga nakaraang tagumpay. Ngayon, ang gagawin natin isang bagay lang. Magsisikap tayo na maabot yung mga bagay na nasa harapan natin. Amen? Tayo po lahat tayo tumayo. Tayo po lahat tayo manalangin sa harapan ng Panginoon. Let's close our eyes in prayer. Hallelujah. Mga kapatid, gusto ko po maging personal kayo sa inyong mga sarili. Kung meron tayong mga bagay na pinagdadaanan sa ating buhay, isuko na natin sa Panginoon. Wag na po nating panghawakan. Wag na po nating isabit sa likuran natin. Iwanan na po natin yung mga bagay na yan dahil hindi po yan makakatulong sa ating pag-usad, sa ating pagtulak ng pasulong. Kung hanggang ngayon meron pa tayong hindi mapatawan, kung hanggang ngayon meron pa rin tayong pagkakasala sa ibang tao sa harap ng Diyos, ihingi na po natin ang tawad sa oras na ito. Because to move forward is not to step back, but to take a step forward of our foot. Hindi po dapat tayo paatras, tayo po dapat ay pasulong. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. And we have nothing but ourselves. Sa oras na ito, kami po, as individuals, O God, nandito po sa inyong harapan. Papakumbaba. Panginoon, maaring nung mga nakaraang panahon, nagkasala kami. Hindi po namin, Panginoon, binantayan na aming mga sariling gawa. Kami po ay nagpadalos-dalos, Panginoon. But Lord, katulad po ng sinasabi sa inyong salita, tulungan niyo po kami na ilagay itong lahat sa aming likuran. Yung mga bagay na nagpapabigat sa amin, yung mga bagay, Panginoon, na pumipigil sa amin paabante. Lord, tulungan niyo po kami ilagay ito lahat sa aming likuran at limutin ang mga bagay na ito, Panginoon. At sa aming pagsulong, O Diyos, ay hindi na po namin balikan ang aming mga nakaraan. At harapin po namin ang panibagong yugto ng aming mga buhay kung saan kami po ay magsusumikap na maabot ang lahat ng magagandang bagay na inalaan niyo po para sa amin, O Diyos. Tulungan niyo po kami maging isang mabuting Kristiyano. Tulungan niyo po kami maging isang mabuting iglesia. Nang sa gayon, Panginoon, may isa pamuhay po naming ganap ang reforma o pagbabago na iniloloob niyo po para sa iglesyang ito. Ayaw po namin bumulusok pababa. But we want, Lord, na maging mature po ang iglesyang ito, kasabay po ng pagiging mature ng bawat isang mananampalatayang nananambahan sa iglesyang ito. Help us to fulfill your mission. Help us to serve you better, O God. Help us, Lord, to be faithful, Lord, sa lahat po ng ginagawa namin na paglilingkod at pagmamahal po namin sa inyo. Mula sa pagbabasa ng Biblia, hanggang sa pananalangin, hanggang sa pagkakaloob po namin, at hanggang sa pagtayo at paglilingkod namin sa inyo, O Diyos. Tulungan niyo po kami maging tapat
sa inyo pong harapan. Salamat po, Panginoon. And as we reform to live and press on, Panginoon, samahan niyo po kami, palakasin niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan, O Diyos, nang sa gayon ay hindi po mapukaw ang aming mga damdamin at ang aming mga isipan sa ibang mga bagay na hindi naman po patungo sa inyo.